Hindi natin magasto-gasto ng 1,000, 100 para lang magbili tayo ng gamot. Meron tayong nakagising tayo sa umaga, meron tayong libre na hangin, malakas tayo, meron tayong good health na maganda, tapos meron tayong pamilya na nagmamahal sa atin, meron tayong pagkain, kahit hindi ganon karami, pero at least nagkain tayo, meron tayong tubig na kahit bayaran natin, pero at least meron tayong tubig na mabili. Hindi kagaya sa ibang lugar na hirap talaga mag-inom talaga kahit na yung marurumi na ng mga tubig, iniinom na nila kasi kulang sila ng tubig. So, yun kung baga mga lijiki, marami tayong mga natanggap na lijiki. So, yun ang sabi sa kanta, bilangin mo ang iyong lijiki one by one. Pero sa atin, dapat hindi siya by one by one. No? Dapat 10 by 10 kasi marami talaga. Kumbaga, kung ano'y natin ang pagpasalamat natin, marami tayong pasalamatan kay Tuhan talaga. Sa protection, sa protection, sa marami tayong pasalamatan. Sa ngayon, pagtunan natin ang parma ni Tuhan sa Matthew, dyan sa kitab, verse 6, chapter 6, 9 to 13, 9 to 15, ang ano'y natin. Dyan sa kitab. Matthew, Jude, 6, 9 to 13. Basahin ko na lang sa Tagalog muna. Sabi dito, kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit, gawing banal ang iyong pangalan. Pumarito ang inyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa katulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain. Ito ang model ng prayer ni Isa. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang katulad din ng aming pagpapatawad namin sa mga nagkautang sa amin o nagkasala sa amin. 13, at huwag mo kaming dalhin sa tukso, ngunit iligtas mo mula sa masama. Huwag mo kaming iano sa tukso, kung hindi, iligtas mo kami mula sa masama. 13, at 14, sapagkat kung patatawarin ninyo ang pagkakasala sa mga tao, patawarin din kayo ng Ama na nasa langit o nasa sorga. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang kanilang pagkakasala, maging ang inyong Ama ay hindi rin patatawarin ang inyong pagkakasala. So, magdua muna tayo, maghihingi tayo ng katalinuhan, kaalaman sa kay Tuhan. Tuhan, maraming salamat sa passage na may binasa sa Matthew, Jude, sa model of prayer ni Salmasi. Tulungan mo kami na magduwa katulad ng pagduwaan ni Salmasi. Tulungan mo kami na sana maintindihan namin ang iyong parman sa araw na ito. At Tuhan, bilang iyong tagapagsalita, naway hindi ang sarili ko ang ma-focus ngayon, kung hindi ang iyong parman, ang tanging iyong parman lang, at ang mga principles sa iyong parman ang aming mapakinggan at ma-apply sa aming buhay. Ito pang dalangin sa pangalan ni Isa na ito na magpagligtas. Amen. So, nakita niyo na sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Itong passage na ito, isa ito sa pangaral ni Isa Almasi, na nangangaral si Isa Almasi doon sa bukid, na mayroong mga tao na sumasama sa kanya, maraming tao sumasama sa kanya, at part sa kanyang sermon, pagturo doon sa bukid, kasali itong itinuro niya kung paano magduaa, na kagaya sa pagduaa ni Isa sa kay Tuhan. Sabi niya, pag magduaa kayo, dapat ganito. Sabi niya, kung manalangin man kayo, dapat katulad dito. Ama namin nasa langit, Tuhan namin na nasa surga, gawing banal. Anong banal? Gawing banal ang iyong pangalan. Pumarito ang inyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa, katulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain, ang ating duaan. Sabi niya, kung meron kang request na pangangailangan sa araw-araw kang magdua.
Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, pagkakasala, katulad din ng magpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, ngunit iligtas mo mula sa masama. Sapagkat kung patatawarin niyo ang pagkakasala ng mga tao, patatawarin din kayo ng Tuhan na nasa surga. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang kanilang pagkakasala, maging ang inyong Ama ay hindi rin patatawarin ang inyong kasalanan. So, kung tingnan natin dito, ang turo ni Salmasi, may konfrontasyon sa mga tao na kasi mga tao meron talagang pagduduaan na halos yung makita sa public, alam niyo public, yung sa labas, na magduwa lang pero hindi siya sincero sa kanyang pagduwaan. Sabi niya, huwag kayong magduwaan na ganun lang. Hindi pwede na ang pagduwaan mo pakitang tao. Kasi hindi ang pagduwaa, hindi yun siya sa panglabas lang. Kung hindi ang pagduwaa, magsisimula yan talaga, doon talaga yan sa loob-looban ng iyong puso na ang i-address mo, ang tatanggap sa iyong sa iyong pagduwaa ay si Tuhan. So pinapakita na dito kasi mayroong mga tao na sumusunod sa kay Salmasi na panahon na yon, na mga religious na mga tao. Pag magsabi tayo ng religious, ano siya ba? Tawag nito, kumbaga marami siyang alam sa batas. Mga matataas sila, mga matataas na sila in a sense na may pinag-aralan sila sa parman, sa utos ni sa mga sulat ni Nabi Musa. Meron, alam nila 'yon. Mga scribes, mga parisiyo. That's why sabi niya, kasi itong mga parisiyo, pag magdua sila, doon sila sa maraming tao. Tapos magsisigaw sila. Kung naalala niyo yung isa na story ni Salmasi na may nagdua na isang nagduwaan na yung makasalanan siya. Paglapit niya doon nagsambahayan siya, sabi niya, Tuhan, kung nanaisin mo, patawarin mo ang aking kasalanan. Pinapakumbaba ko ang sarili kasi makasalanan talaga ako. Marami akong niloko, marami akong nilamangan ng mga tao, kaya Tuhan, patawarin mo kami. And then meron din itong isang religious leader, mga parisiyo, na nagsambahayan din, nagduwa din. Sabi niya, Tuhan, alam mo ang aking ginagawa. Sinunod ko ang iyong utos, nagbibigay ako sa mga mahirap, nagduduwa ako palagi. Nagduduwa ako palagi, hindi kagaya nitong tao na nasa gilid ko na masama. Sabi niya, sabi ni Salmasi, pag magduwa ka, hindi kagaya sa ganun. Huwag maging mataas. Kung hindi, ang address ang iyong pagduwa dun sa kay Tuhan. Kasi hindi man itong tao na to, mga tao na sa paligid natin, though gusto natin na malaman nila ang pagduwa natin, pero ang pinaka-point talaga natin sa ating pagduwa ay si Tuhan talaga. Kasi siya man ang mag-answer sa ating mga dua, hindi man ang tao. So sabi niya, kung mag-pray kayo, huwag kayong magdua na gano'n. Huwag pabalik-balik na dua. Kung hindi, ipakita ang sincero na pagdua na may pagpakumbaba sa sarili. Kasi ang Tuhan, ginagrant ni Tuhan, kumbaga sinasagot ni Tuhan ang pagdua ng mapagkumbaba na tao. So, that's why, tinuro ni Salmasi ang kung paano magduwaan ng tama. Pero hindi natin pabalik-balik na ganito ang pagduwaan natin. Kumbaga, nagbigay lang siya ng model. Hindi para i-memorize na walang laman, kung hindi, ang model na ito, pinapakita dito ang prioridad sa puso ng totoong pakikipag-usap sa kay Tuhan. So, sa unang panahon, ang mga tao dati sa unang panahon, nakita nila ang Tuhan na bilang banal, majestic, banal ang Tuhan, majestic, pero hindi siya unapproachable. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng lapitan. Kasi si Tuhan siya, hindi siya pwedeng ganun lang ang mo sa kanya. Kasi ang mga rabbis dati, yung mga nagtuturo ng utos ni Nabi Musa dati, lang sila. Kumbaga,
hindi nila tinatawag na Father ang Tuhan. Kumbaga, Tuhan lang. Ganon ang tawag nila. Hindi nila kilala ang Tuhan in a personal way. Yet, kung tingnan natin, si Isa Almasi sa pagduwaan niya dito, sa verse 7, verse 8, verse 9. Ang pagduwaan ni Isa Almasi, makita natin dito na tinawag niya ang Tuhan na Father or Ama. Tama ba dyan? Ama. So, pagtawag ni Isa Almasi, ay yung mga nagtuturo dati, yung mga rabbis, yung mga teacher ng parmanituhan, mga parisiyo, mga scribes, ang pagduwaan nila is Tuhan. Ganun lang. Pero pag tawag ni Isa Almasi, pag sabi niya, dapat ganito ang prayer ninyo. Sabi niya, Our Father, or sa Tagalog, sa Sama? Sa 9. Manjari bang amu subay sa ito ya pangamu. O Tuhan, kami bang pain ka pinudyehe kahemon manusia. Di ba? Sabi niya, ang pagduaan niya, kung magdua kayo, dapat ganito. O Ama. O Ama. Or Father, or Papa. Kasi bakit? Ang pagtawag ni Isa Almasi na Papa or Aba, ibig sabihin, mayroong intimate na relationship na, kumbaga, sa lahat ng panahon, pwede kang magdirekta sa Kanya, na meron kayong close na relationship, na sa pagsabi ni Isa Almasi, siguro yung mga tao nakikinig doon, na-shock sila, bakit tinawag niyang Ama? Na hindi siya pwedeng tawaging Ama kasi Tuhan siya. Ang Tuhan, hindi ganun siya. Pag sabi ni Isa Almasi na dapat ganito, Ama na nasa sorga. Gusto niya ipakita na ang anak at ang ama, malapit ang relasyon. Kumbaga, meron siyang kaugnayan, hindi lang basta kaugnayan, dapat close sila. Example, kami ni Sam. Anak ko si Sam. Example, anak ko si Sam. Hindi ko pwedeng sabihan na si Sam na wag mo akong tawaging Papa. Tawagin niya akong Papa. Bakit? Kasi anak ko siya. Meron kaming intimate na relationship kasi anak ko siya. Pwede siyang mag-request sa akin ng kahit ano. Pwede niya akong usapin sa lahat ng panahon. Pwede ako. Kumbaga in short, ang pinapakita ni Isa Almasi dito na ang Tuhan, hindi siya malayo na Tuhan. Personal siya na gusto niya ng relasyon. So, na-shock yung mga tao, bakit niya tinawag parang ganun? So, dahil sa panahon dati, hindi sila nagduwa ng Papa. But He introduced an entirely new relationship between sa tao at sa kay Tuhan. Na ibig sabihin, ang intimate na relationship, na yung close talaga, personal talaga, na makakausap mo sa lahat ng panahon. Kumbaga, consider as pamilya talaga kayo ni Tuhan. Kasi ang pamilya, may concern talaga yan sa kanyang pamilya. Ang Papa, concern talaga yan sa kanyang anak. So yun ang pinapakita ni Isa Almasi na hindi lang basta siya Tuhan, siya ay iyong Ama. Sabi niya. So number 1, sabi dito, ang pagsabi ng Our Father, una, nagsasalita siya patungkol sa relationship. Pagsabi niya ng which art in heaven, reality na ang Ama ay taga-surga at may alam sa lahat. At pagsabi ng hallowed be thy name, ang iyong pangalan is banal, pinapakita dito na si Tuhan is banal, perpekto, walang kasalanan. At pinapakita din dito sa ikapat, responsibilidad na give us, pag magduwa tayo, hindi lang isang araw sa isang week. Isang beses sa isang week. Sabi niya, give us this day our daily bread. Ibigay mo ang aming pangangailangan sa araw-araw. Diyan. And then, tulungan mo ako na patawarin mo ako
at mapatawad ko rin ang mga taong nagkasala sa akin. At ipalayo mo ako sa mga tukso. Yun ang mga duwaan ni Salmasi. Kasi kailangan natin yan kasi araw-araw may pangangailangan tayo. Diba? Araw-araw nagkakasala tayo. So kailangan natin maghingi ng kapatawaran sa kay Tuhan. At ano pa? Araw-araw may tukso tayo na gumawa ng kamalian. Kasi maraming tukso sa paligid. Kaya sabi niya, in short, sabi niya, ang pagduwa hindi lang isang beses sa isang, hindi sa isang araw, sa isang week, kung hindi sa lahat ng panahon mo. Magduwa ka hindi lang, kasi lahat ng, ang mga tao, may mga kanya-kanyang posisyon may mga kanya-kanyang, pag magduwa sila, hindi sila minsan nagduduwa sa public habang naglalakad. Pag magduwa ka, pwede kang maglakad kahit anong posesyon mo na gagawin. Maglakad ka, magduwa ka. Pag magsakay ka ng jeep, magduwa ka, Tuhan, proteksyonan mo ako sa aming lakbay. Kumbaga, lahat, makahiga ka man bago magising, bago matulog, pag magkain, pag maglakad, pag may trabaho, ipagduwa natin lahat. Kumbaga, in short, gusto nating ibigay lahat sa kay Tuhan ang lahat ng concern natin sa buhay. Na kumbaga, pinapa sa Diyos natin ang lahat ng, pinapatuhan natin ang lahat ng natin concern sa buhay natin. So, una, yung sinasabi sa 9, Our Father, ibig sabihin, or Ama, nagsasalita ito patungkol sa relasyon. Kasi hindi pwede magtawag ang kapitbahay ng ama sa iyong ama na hindi naman yon ama ng iyong kapitbahay. So, dati, ang ginagamit dati, ang Greek word sa sa father, ibig sabihin pater, nagre-reflect siya sa closeness. Pero sa original word na Abba, na ginamit ni Salmasi dito, nag-i-imply siya sa hindi lang basta closeness malapitan, kung hindi malalim talaga ang personal na affection niya ni Salmasi sa kay Tuhan. Kung in short, grabe talaga ang closeness nila, na ang affection na parang pinapakita dito na those also na niligtas ni Salmasi, may karapatan na tawagin ang Tuhan na napapaning. Kasi sabi sa Yahya 1:12, kung sino man yung tumanggap sa Kanya, binigyan sila ng kapangyarihan na maging anak, may karapatan na maging anak ni Tuhan. At sino yung tumanggap ng espiritu ng pag-anak, pwede tayong magtawag sa Kanya ng Ama. So, kung tingnan natin, si Tuhan ay hindi lang, kung tingnan natin, si Tuhan ay hindi siya ama ng lahat ng tao. In salvation na sense. Si Tuhan magiging ama lang sa mga taong tumanggap sa kay Isa Almasi. So, and then, ang tanong sa ating lahat ngayon, ang prayer ba natin is palagi pa rin ba? Ang pagdua, in short, ang pagdua ba natin palagi lang ba? Or meron lang tayong siniset na araw na dyan lang ako magdua? Or baka naglalamig na tayo sa ating pagdudua sa kay Tuhan? Kasi pag magsabi ka ng malamig, in short, wala talaga kayong walang pakikipag-usap. Di ba parang sana kung sa relasyon pa sa Facebook, sa cellphone, naglalamig ka naman sa akin. Di ba? In short, parang sinasabi niya, hindi mo naman ako kinakausap, hindi mo naman ako pinapansin, or baka pinapansin lang natin si Tuhan pag may kailangan lang tayo. Ano man? Pinupanta lang natin si Tuhan pag may kailangan tayo, or kinakausap natin si Tuhan kahit sa anong panahon kasi gusto natin siyang makausap. Nasa atin yan. Or you may be trying to earn favor instead of resting in adoption, or gusto lang natin ng pabor kaya kausap natin siya. Or gusto natin siyang kausapin dahil ama ko siya. Dahil ama ko siya. So, daily, dapat iparemind natin sa ating sarili na if tinanggap natin si Isa Almasi sa ating buhay, si Tuhan is ating ama. Kasi sabi niya sa Yahya na yung sino man yung tumanggap sa kay Tuhan
gagawin siya, bibigyan siya ng karapatan na maging anak. So prayer, ang pagdua ay hindi siya ang pag-impress sa kay Tuhan na Tuhan, magaling ako magsalita, magaling ako mag-English, magaling ako mag-ganito. Kumbaga, in short, parang gusto kong impress. Alam mo ba Tuhan, marami akong success sa ngayong araw, marami akong ganito. Hindi, ang pagdua ay hindi siya yung pag-impress sa kay Tuhan. Kumbaga, nagpapagaling ka sa kay Tuhan. Kumbaga, ang pagdua is pakikipag-usap sa Kanya mismo. Pwede sabihin mo sa Kanya, Tuhan, salamat ha kasi yung success na meron ako, galing yun sa iyo. Salamat ha dahil sa katalinuhan na binigay mo sa akin, nagawa ko yung dapat kong gawin. Salamat Tuhan ha kasi kahit mahina ako kanina, medyo nahihirapan ako, salamat pa rin sa lakas. Kumbaga in short, ang pagdua natin is lahat ay address natin sa Kanya talaga. Walang sa atin kasi wala namang sa atin. Lakas, kanina ba ito galing? Sa kay Tuhan. Itong katalinuhan, wala, sa kay Tuhan. Health, sa kay Tuhan. Kumbaga in short, wala, lahat sa kay Tuhan yan. And then, pangalawa, yung sinabi niya, which art in heaven, or dito sa 9 pa rin, sabi niya, sa Tagalog dyan, kaya manalangin kayo katulad nito, Ama namin na sa sorga, gawing banal ang iyong pangalan. Pumarito ang inyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa, katulad ng nasa sa langit or sa surga. So, itong which art in heaven sa English, nagsasalita ito patungkol sa realidad. Na kasi, sa mga panahon dati, yung mga panahon dati ni Isang Masi, marami kasing mga tao na naggagawa ng mga Diyos-Diyusan, yung mga tao na kanya-kanya kumbaga halos kanto-kanto dati, meron sila mga statwa na ng kanilang mga pinapaniwalaan ng mga goddess. Pero sabi niya, hindi yun ganun. Hindi yun sila. Dahil sa ancient culture, gods were seen as localized, na ang Tuhan, nakikita lang siya localized, na andyan lang yan siya. Na parang limitado lang ang Tuhan. But, pagsabi ni which art in heaven, si Tuhan, malawak ang kanyang scope. Kumbaga, pag magsabi tayo ng scope, malawak ang kanyang naabutan ng kanyang pagtingin, ng kanyang control, lahat. In short, alam niya ang mga nangyayari doon sa malayo, alam niya ang nangyayari dito sa malapit. So, nagsasabi ito sa control niya, kasi makapangyarihan siya at majestic siya. At papa siya na may awa, na hindi siya papa na, sige, bahala ka sa kung anong gawin mo dyan. Meron siyang compassion. Pag magsabi tayo ng compassion, meron siyang awa, at meron siyang pagmamahal, meron siyang concern. At yun ay isa na pinapakita niya. Kaya sinasabi sa Isaiah, sabi ni Nabi Isaias, ang langit ang aking trono, at ang lupa ang aking tapakan. Ang surga ang aking trono, at ang lupa, ang earth ang aking tapakan. In short, malawak talaga ang kanyang pagiging sultan, ang pagiging lord niya is malawak talaga. Walang limitasyon. Kasi ganun siya. At ano pa sabi sa Zabur 119 verse 3 or Psalms, ang ating Tuhan ay nasa langit, is in the heaven, He hath done whatsoever He hath pleased. Gagawin niya kung ano ang makakapagpuji sa Kanya. Hindi tayo nagduwa para baguhin ang kalooban ni Tuhan. Tuhan, sana mabago ang dapat mabago, itong gusto ko, dapat ito masunod. Nagduduwa tayo kasi gusto natin na ang kalooban ni Tuhan ang mangyari sa ating buhay. Kasi kung kalooban natin ang palagi gusto nating mangyari sa ating buhay, hindi man parang may sense na masisira tayo. Kasi ang tao, selfish ang tao. Alam niyo selfish? Makasarili. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Paano kung ang Tuhan natin ganyan? Ini-spoil tayo palagi nito. Kumbaga, ang term na spoil na yung, sige, ibigay ko sa iyo kung ano ang mga request mo.
Eh paano kung ang request natin is makakasama pala? Ibibigay pa rin ba yan ni Tuhan? Hindi. Bakit? Kasi alam niya na kung bagay na yan ay ibigay niya sa atin, makakasira yan sa atin. Kaya sa mga pagduwaan natin, hindi sa lahat ng pagduwaan natin ay natatanggap natin. Kasi maybe yung bagay na yan, hindi yan makakabuti sa'yo at hindi yan ang kalooban ni Tuhan, kaya hindi ibinigay sa'yo. Or maybe, pinapahintay ka lang kasi hindi pa yun ang panahon na ibigay para sa'yo. Pero ang pagduduaan natin, hindi tayo nagpipray para baguhin ang kalooban ni Tuhan, but nagdudua tayo kasi gusto natin na ang kalooban ni Tuhan ang mangyari sa ating buhay. So, ang Tuhan na nakaupo sa surga, andun sa surga, ay naninirahan kasama natin. Ang kanyang paningin ay nasa ating palagi. Ang kanyang malawak na pagkontrol sa lahat andun sa atin. So that's why tayo ng mga naniniwala sa kanya, magpahinga tayo sa kanyang katotohanan. Sumandal tayo sa kanyang katotohanan kasi walang ni isa sa atin na hindi makaka-escape sa paningin ni Tuhan. Kumbaga in short, wala siyang namimiss or namimiss. Wala siyang nakakaligtaan ng mga pangyayari sa ating buhay. Alam niya ang lahat ng detalye sa ating buhay. Kasi ganun si Tuhan. Kasi kung hindi niya alam ang mga detalye sa ating buhay, in short, hindi siya Tuhan. Kasi hindi niya man alam ang lahat. Ginawa mo kaninang umaga, sa pagising mo, hanggang ngayon, alam niya kung ano ang mga ginagawa natin. Kaya sinasabi, kung tingnan natin dito, sinabi din ni Isa Masi, na kahit buhok natin, alam niya ang bilang ng ating buhok. Kahit pangalan natin, lahat ng mga tao, lahat ng pangalan ng tao, alam niya ang bawat isa. In short, na kung alam niya ang pangalan ng bawat isa sa atin, alam niya ang bilang sa ating buhok, nakafocus siya sa pagtingin at pagbantay sa atin. Yun ang pasalamatan natin kasi kahit pala minsan, parang alone tayo. Alam niyo alone? Parang nag-iisa ka lang sa buhay kasi kahit na meron kang pamilya dyan, makakapin ka na, parang alone man ako. Parang mag-isa lang man ako kahit marami akong kasama. Hindi pala tayo alone. Si Tuhan pala nakatingin sa atin at tutok na pala siya na tumitingin sa atin. He is watching us every day. Not every day, but every seconds. So, and kung tingnan natin ang ating Ama na sinasabi dito, hindi siya mahina. Kasi nasa trono siya nakaupo at napaka-attentive niya. Alam niyo attentive? Yung sabi ko, focus, na ang attention niya andun sa ating lahat. So, and because of that, dahil sa ganyan, dapat yung pagkaalam natin na si Tuhan ay nakafocus sa atin, sana magtulak ito sa atin na magdua tayo sa Kanya. Kasi alam natin na siya nakatutok sa atin. At pangatlo, pag sabi niyang hallowed be thy name, sa verse 9 pa rin, hallowed be your name, nagsasabi ito patungkol sa pagrespeto. Sa verse 9, respeto dahil banal siya at kailangan niya ng honor. Hindi siya declaration. This is not a declaration but a desire. Pag sabi ng Sultan or Lord, may your name be exalted, ang pinapakita dito na si Tuhan is banal talaga. Na perfect talaga siya, wala siyang kasalanan, wala siyang mistake talaga. Kasi sabi ko kanina, kung ang Tuhan ay may kasalanan, kung ang sinasabi na Tuhan may kasalanan, hindi siya Tuhan. Pag magsabi tayo ng holy, banal, perfect, walang may isang bagay na makikita natin na mali sa Kanya.
So kaya sinasabi ito, hallowed be thy name, kaya sinasabi sa kitab Taurat, sa sulat ni Nabi Musa sa Exodus chapter 20 verse 7, sabi niya, do not take the name of the Lord in vain. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Tuhan na parang walang kabuluhan. Not only in words but in conduct, kasi yung mga tao ngayon walang respeto talaga. Pangalan ni Tuhan minsan ginagamit sa kawalang hiyaan. Mga tao na minsan ginagamit pang curse. Kaya sinasabi ni Nabi Musa, huwag mong gamitin ang pangalan ng Tuhan sa walang kabuluhan. Kasi si Tuhan is banal. Hindi pwede na parang subasin mo lang ang pangalan ng Tuhan. Kaya sinabi dito ni Petrus, be holy for I am holy. Maging banal ka kasi ako, sabi ni Tuhan, ay banal. Kumbaga, ini-encourage ni Tuhan na ikaw gawin mo ang tama. Kung mga kasalanan, kaya sinasabi ang pagduwa na kasali sa duwa dito ni Isa Masi, tulungan mo kami na hindi kami madala sa tukso. Maano sa tukso. And then, sinabi ni Isa Masi dito, sa pagturo ni Isa, makita natin si Isa Masi, nagtuturo sa atin na ang totoong pagduwa, hindi siya nagsisimula sa paghingi. Tuhan, bigyan mo ako ng ganito, ha? Dapat gusto kong ganito, dapat ibigay. Hindi. Pag sabi niya, pag ang dua ni Isa Masi dito, sabi niya, sa 9 pa rin, pray then like this, our Father, Ama na nasa surga, hallowed be your name. Banal ang iyong respetuhin, banal ang iyong pangalan. Hindi nagsimula na ibigay mo sa akin ng ganito. Pag magdua tayo, ina-acknowledge natin na Tuhan, higit ka sa lahat. Walang kapantay sa iyo. Hindi kasi, ang tao kasi minsan direct. Pag magdua, simula agad, Tuhan, ibigay mo sa akin ng ganito. Hindi ka mga nagpasalamat na hanggang ngayon buhay ka pa. Meron ka pang may sinasabi na ador na kumbaga namamangha ka sa kay Tuhan. Pangalawa, merong tinatawag ng pagpasalamat. Una, namamangha ka sa kay Tuhan. Tuhan, higit ka sa lahat. Makapangyarihan ka, mapagmahal ka. Pangalawa, pagpasalamat. Tuhan, salamat ha. Kasi binigyan mo kami ng legit. Saka ka pa maghingi ng mga request mo. So, lastly, yung pagsabi na give us this day our daily bread. Sa verse 11, give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. So, sinasabi dito, once our hearts are aligned, once na ang ating puso ay nasa linya ni Tuhan para sa kanyang kaluwalhatian, magdadala ito sa atin na hindi tayo maging selfish, but maging dependent tayo sa Kanya. Nagdudua tayo dahil hindi tayo selfish. Hindi tayo maging selfish. Nagdudua ako kasi gusto kong magdepende sa iyo, Tuhan. Kumbaga, nagdudua ka acknowledging na wala talaga akong magagawa, Tuhan, kung wala ka. Kasi totoo naman talaga, anong magagawa natin sa buhay kung wala si Tuhan? Wala tayo. In short, wala talaga tayo. Ha? Lord? Wala talaga tayo. Parang lumalakad tayo na wala lang. Parang wala tayong direksyon sa buhay. Pero nagdudua ka kasi nagdidepende ka sa kay Tuhan. Acknowledging na kung wala si Tuhan, wala talagang mangyayari sa buhay ko. Wala talagang mangyayari sa buhay ko. So, anong pagduduaan niya? Anong responsibility? Give us this day our daily bread. Pagduduwa mo, Tuhan, ibigay mo ang aming pangangailangan sa araw-araw. At alam natin na lahat tayo may pangangailangan sa araw-araw. Pera, pagkain, lakas, protection, good health, and so on. Marami pa. Kaya sabi niya,
pag magdua ka, ganito. Give us this day our daily bread. In short, pag sabi niya, give us this day, kumbaga, kasi araw-araw meron tayong pangangailangan. In short, araw-araw tayong magdua sa Kanya. Hindi lang isang beses, Tuhan, ibigay mo sa akin, tapos wala na. Tapos wala na. Kalimutan mo. Kalimutan mo na. Hindi, nakalimutan mo na nga kung anong pinagdudua mo sa kay Tuhan. Di ba? Kaya magdua tayo araw-araw. Not weekly, hindi weekly, not monthly, but pinapakita dito the daily dependence ang kailangan. Kailangan na araw-araw ang pagdepende natin sa kay Tuhan. Si Tuhan, gusto niya tayo mamuhay na may pananampalataya sa Kanya, hindi sa ating mga anxiety. Na dahil marami tayong pangangailangan, nagkaka-anxiety na tayo. Nag-worried na tayo, ano ba ang mangyayari sa akin? Ano ba tawag nito? Asan ko ba kukunin ang itong kailangan ko? Sabi niya, magdua ka muna. Ako ang bahala. Dua ka muna. Ibibigay ko sa iyo ang pangangailangan mo, o bibigyan kita ng kaalaman kung paano gawin yung mga bagay na masolve yung mga problema mo. So, makita natin dito na ang pananalig sa kay Tuhan dapat araw-araw, hindi isang beses. Araw-araw sa lahat ng panahon. Kasi huwag tayong huwag tayong mangutang sa mga worries ng bukas. Kaya sinabi kung basahin natin sa 16, sa Matthew 6:34, sabi niya dito, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Sa 34 na, ibig sabihin, huwag kang mag-alala sa bukas. Yung bukas, meron yung sariling solusyon. Ngayon ka muna mag-focus. So, and then, ano pa? Daily confession. Araw-araw din, maghingi tayo ng kapatawaran sa kay Tuhan. Kasi, una, araw-araw may kailangan tayo. At araw-araw din tayo nagkakasala sa kay Tuhan. So, araw-araw din tayo maghingi ng kapatawaran. Hindi naghingi ka ng kapatawaran para iligtas ka sa iyong kaluluwa na hindi mapunta sa naraka. Kung hindi, araw-araw maghingi tayo ng kapatawaran kasi kailangan natin yun. Kasi kung ang tao, example, kung ang tao na ang anak nagkasala sa ama, siyempre, mahiya yan na maglapit sa kanyang ama. Kasi nagkasala siya. Para hindi siya mahiya, kailangan niyang magkausapin ang kanyang ama at maghingi ng kapatawaran sa kanya. Kasi kung hindi ka maghingi ng kapatawaran, unti-unting kang lumalayo din. Parang ano ba magkaibigan? Close talaga magkaibigan, tapos yung isa nagkasala sa kanyang kaibigan. Nagkasala talaga. Tapos pag hindi siya maghingi ng kapatawaran, anong mangyayari sa kanya? Mahihiya. Hindi na sila magpansin, unti-unting magpalayo. So, ganun din ang tao sa kay Tuhan. Pag ang tao hindi maghingi ng kapatawaran sa kay Tuhan, unti-unti siyang lumalayo sa kay Tuhan. Si Tuhan, naghihintay lang siya palagi na kausapin natin siya, maghingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. So, this is not asking to be justified, but cleansing. Kumbaga, lilinisan natin sa paghingi ng kapatawaran, gusto natin na linisin ang ating sarili, natin na linisin ni Tuhan ang sarili natin araw-araw. So, and also, but it also implies our responsibility to forgive others. Kung naghingi tayo ng kapatawaran sa kay Tuhan, matuto din tayong magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Kasi tayo nga pinatawad ni Tuhan, paano pa kaya yung mga tao na nagkasala sa atin? So, and lastly, daily holiness. Na ibig sabihin, araw-araw na kabanalan. Kasi bakit? Sabi niya anong pagduwa ni Isa Lamasi, lead us not into temptation, but deliver us. Huwag mo kaming dalhin tulungan mo kami na hindi kami madala sa tukso, but ipalayo mo kami. Kasi araw-araw may tukso. Kaya kailangan natin ng tulong niya sa ating buhay. So,
for conclusion, makita natin dito, ang pagduwa, in short, ang pagduwa nagsisimula, nagwawakas sa kay Tuhan. Pag magduwa ka, sa kay Tuhan. Magsimula ka, una sa kay Tuhan. Pag mag-end ka, sa kay Tuhan. Kasi ganun man talaga yun. Hindi ka makakapagduwa kung hindi sa kay Tuhan. Hindi matatapos sa iyong pagduwa kung hindi sa kay Tuhan. In short, buong buhay natin, simula sa ating buhay hanggang sa wakas nating buhay, dapat si Tuhan ang direction sa ating buhay. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. So, ang itong doksolohiya na ito, nag-remind sa atin na si Tuhan is ultimate. Siya ang ultimate sa lahat, hindi tayo. Ang kanyang kariyan nagre-reign sa buong sanlibutan. Nagpe-pray tayo, hindi para i-manipulate si Tuhan. We pray, we don't use prayer para dalhin si Tuhan para sa atin. Nagdudua tayo para dalhin ang ating sarili dyan sa kay Tuhan. Hindi na hilahin natin si Tuhan malapit sa atin. Kasi hindi natin siya mahila. Nagdudua tayo kasi gusto natin mapalapit tayo sa Kanya, sa kay Tuhan. Rest in your identity. Sabi niya, kung meron kang Tuhan sa buhay, ikaw ay magiging anak siya. Hindi lang siya Tuhan na malayo. Sabi niya, pwede mo siyang tawagin na Ama. Gusto niya ng relasyon. Gusto niya na concern siya sa lahat ng buhay mo. At ano pa? Rest sa kanyang control. Siya ang nag-control sa langit, lupa, at sa lahat. And rest in His holiness. Mamuhay tayo na tama sa Kanya araw-araw. And then, rest in His provision, sa grasya, sa protection, because He gives daily what you need. Pag manalig ka lang talaga sa Kanya, ibibigay niya ang pangangailangan mo sa araw-araw. And, for last, prayer is not escaping reality. Ang pagdudua, hindi ka nag-escape sa realidad. It's entering sa ultimate reality na ang ating Ama na sa surga, alam niya talaga ang pangangailangan, ang kailangan natin. Nagdudua tayo kasi gusto nating makita ang realidad na hindi natin kontrol ang buhay natin. Si Tuhan ang may kontrol sa atin at kailangan ko ang kontrol niya sa aking buhay. Sige, magdua tayo, magtayo tayo. Tuhan, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po Tuhan sa model of prayer ni Salmasi na pinakita sa amin. Na kasi minsan marami sa aming beses na ang aming pagdua ay hindi sincero, hindi genuine, hindi totoo kasi minsan pakitang tao lang, pinapakita lang namin na magaling kami magdua, marunong kami magdua, but Tuhan, patawarin mo kami kasi mali pala ang aming motibo sa aming buhay, sa aming pagdudua. Tulungan mo kami na tama ang aming pagdua, na mag-i-acknowledge ka namin sa aming buhay, na kung wala ka, wala din kami. Tulungan mo kami na ma-appreciate ka sa lahat ng panahon. Tuhan, marami kaming pangangailangan sa araw-araw. Isa sa model of prayer mo is ang pagduwaan namin sa iyo araw-araw sa pangangailangan namin. Sa aming spiritual na bagay, sa lakas, sa good health, sa protection, sa financial, sa pagkain. Tuhan, ikaw po mag-provide po, Tuhan. At Tuhan, salamat po dahil pinapakita mo din sa amin na kahit kaming lahat na tao, kaming mga tao na nagkasala sa iyo, sa paghingi namin ng kapatawaran, ikaw po ay bukas na magpatawad sa amin. Tuhan, salamat sa kapatawaran na tanggap namin. At Tuhan, alam din namin na mayroong mga tao na nagkasala sa amin. Tulungan mo din kami na mapatawad sila, kagaya ng pagpatawad mo sa amin. At Tuhan, gabayan mo kami na hindi kami madala sa tukso, kung hindi, tulungan mo kami na mas maglapit, magtakbo sa iyo sa lahat ng panahon, para hindi namin magawa ang mga bagay na hindi kaaya-aya at magkakasala kami, Tuhan, sa iyo. Tulungan mo kami na pumapalayo sa ganyan ng mga bagay. Tuhan, salamat sa oras na ito na ibinigay mo sa amin na nakapagsabayan, na kapakinig siya para man
tulungan mo kami sa mga darating na araw. Ikaw po ang provide sa pangangailangan namin. At kahit po, Tuhan, na sana po ang direksyon sa aming buhay ay straight sa iyo. Ikaw po ang punto sa aming buhay. At ikaw po ang magabay sa lahat ng gagawin namin. Sa bukas, sa mga darating na araw, at hanggang sa pagbalik namin sa iyo or sa pagbalik mo Tuhan. Salamat po sa iyong parang. Ito pong dalangin sa pangalan ni Isa na ito ang tagapagligtas. Amen. So, good morning sa ating lahat. Absolutely. Dahil na lang mo ano may. Kunin ko yung tarpaulin. Aray. Hey, I see you put